Sa iba pang mga balita, aabot sa halos 11,000 tonelada ng sulfur dioxide flux ibinuga ng Mount Canlaon ayon sa PHIVOLCS. Tunghayan ang report mula kay Catherine Landicho. Na mahigit 10,880 na tonelada ng sulfur dioxide gas at nagtala ng 17 volcanic earthquakes. Ang Bulkang Canlaon ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS. Mas mababa umano ang mga ito kumpara sa 11,556 na tonelada ng sulfur dioxide emissions at 79 na volcanic earthquakes na naunang naitala. Idinagdag din ng PHIVOLCS na nananatiling napakalaki ang epidiseo ng bulkan. Sa isang advisory noong Miyerkules ng gabi, sinabi ng PHIVOLCS na ang sulfuric pumps ay naiulat sa mga barangay ng San Miguel sa La Carlota City, Barangay Codcod sa San Carlos City, Barangay Inulingan sa Moises Padilla. Paalala naman ng PHIVOLCS ang matagal na pagkakalantad sa sulfur dioxide ng bulkan, lalo na ang mga komunidad na direktang naaabot ng akumulasyon mula sa plum sa panahon ng mahinang kondisyon ng hangin, ay maaring magdulot ng iritasyon sa mata, lalamunan at respiratory tract. Inabisuhan rin ito ang mga residenteng may health condition na malapit sa bulkan na umiwas katulad na lamang ang pagkakaroon ng hika, sakit sa baga at sakit sa puso, mga matatanda, mga buntis na kababaihan at mga bata. Dahil dito pinayuhan ng PHIVOLCS ang mga apektadong residente. Natakpan nila ang kanilang bibig at ilong gamit ang basang malinis na tela o isang gas mask. Nauna nang sinabi ni PHIVOLCS Chief Teresito Bacolcol na posibleng magkaroon ng pagsabog ang Bulkang Canlaon kasunod ng sunod-sunod na volcanic earthquakes. Pinapayuhan din ng ilang residente sa mga apektadong barangay na agad na lumikas. Ang Alert Level 2 ay pinananatili sa Canlaon Volcano na nangangahulugang meron itong increased unrest. Sa ilalim ng Alert Level 2, ipinagbabawal ang pagpasok sa 4-kilometer radius permanent danger zone at ang pagpapalipad ng anumang sasakyang panghimpapawid na malapit sa bulkan. Para sa URTV News, Catherine Landicho, sumasaludo sa bawat Pilipino.